We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radyo TV. From Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! Ate Maru, Agosto na. Napakabilis talagang tumakbo ng panahon. Isipin mo, nung isang linggo lang Hulyo, ngayon yung Agosto na kaagad. Ang bilis po. Kamusta ka ate sa panahon ito ng tag-init dito sa Estados Unidos? Ay, grabe. But, in the past months, nasa Philippines ako. Pero doon, mas sobra talagang init doon, Dave. Ay, siyempre. Nakaupo ka lang, tumutulo na yung pause. Alam mo naman sa Pilipinas, there are only two kinds of weather. Hot and very hot. Yan, dalawa lang. Walang choice. Pero mga tagapanood at tagapakinig, nawa po nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon po Agosto 1, pasensya na po, magsisingit ka agad ako, baka magalit sa akin Sa darating po kasing Martes, Agosto 4, 2026, kami po ni Grace ay 47 taon ng kasal at 47 taon nagtitiis si Grace. Ito po kami, kung titinan niyo po ang screen ninyo, ito po kami noong araw at ewan ko lang kung pwedeng kung mailipat yung yung aking video. Hindi yata lumilipat. Gusto ko lang sana ipakita yung yung dati naming pero hindi ko makita Pero hindi mo makita? This is my darling wife, Grace. Hi, Grace! Happy anniversary! Isipin mo siya, 16 years old lang siya diyan. ng kuna niya, po. Ang ganda naman. Kaya naman nakuha ko si si Grace, in Jesus name ko na lang talaga. At nakuha naman sa panalangin at dahil doon anyway, maligayang bati po sa amin. Hindi mo ako binabati, kaya binati ko na sarili ko. Tsaka tandaan ninyo, basta talaga, Ate Maru, nakita ko, basta mabait ka sa Panginoon, ginagantimpalaan ka. Tingnan mo si Grace. Palibasa si Grace, matapat sa Panginoon, ginantimpalaan, di ba? Anyway, excited ako sa ating guest, Ate Maru. Pasensya Grace, na, nagsingit lang pasensya ako. ka na, Grace. Nililitsyon ka namin dito. Okay. But I'm so happy. Grace is a very good friend of mine. We became close when we were singing together na sa the Chordsmen. So she's very nice. I miss her too. So happy anniversary to both of you. Yes. Thank Alam you. mo, in the past month, like the month of June, ang special guest natin, because it was a celebration of the 78th year anniversary ng FEBC. Amen. So, naalaala namin ang mga champions who really started some of the ministry, especially the music ministry, and then papuri of FEBC. So, sabi ko, i-guest natin. So, yung tatlo na guest na natin, yung champion natin ng 1978, Danny and Ruben. And then, 79, Terry Javier Ellis. 80, Cindy De La Paz, Lacanilao. At ngayon sa araw na ito, ang ating special guest ay champion noong 1981. Wow. Kaya, hulaan ninyo mga kaibigan. Ito na po ang aming special guest for today. Pakinggan niyo po. Si Jesus ang aking musika. Wow! Ang tipid-tipid naman ang guest natin. Ricky, welcome to the program. Welcome. Ang ating guest, walang iba kundi the one and only Ricky Sanchez. Wow! May fanfare ba? Meron ba tayo special effects? Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Right. Ang ating guest ay singer, composer, producer, Wow. at
At iba pa, napakarami, 1, 2, 3, 4. He's a very busy person, and then I had the chance na inaanak ko siya sa kasal. Kaya Talaga may naman. asawa na yan, may apo na yan. Si Ricky. Oo, si Brenda, kamusta? Kamusta siya, Rick? Si Bren? Mabuti naman po. May Oo. online work pa minsan-minsan sa CBAP office. Ganon. I see, I see. So, Pero Rick, retired na siya. okay. Rick, bring us back to paano mo na-discover ang DCAS at ang singing contest? How did you know about this? Okay, mahabang kwento, okay lang ba? Sige Hindi, lang po. konti lang. Hindi, I got born again March 1, 1981. I Mm, didn't know about DCAS and Far East Broadcasting Company. okay. I became a member of Sampaloc Baptist Church, and then yung pastor's wife namin, she likes me very much because I sing and I write songs. Yun. So dumating yung June 1981, she told me na manonood kami ng Papuri 3 sa Folk Arts Theater. Okay, oo. Yung Papuri, hindi ko alam. Hindi nga ako nakikinig sa 702 DCS kasi hindi naman nila ini-introduce sa akin. Okay, So, okay. dahil estudyante lang ako, wala akong pera, ano lang ako, allowance basis. So, hindi ko kaya bumili ng ticket. So, nilibre nila ako. Nanood kami ng Papuri 3 concert sa Folk Arts Theater. Nandun kami sa pinakadulo. Sa likod. Okay lang. So, napakinggan ko lahat yung mga songs. Sabi ko, akala ko kasi, ang church music is only hymnals. Alam mo naman, Baptist, di ba? Hymnals. Oo, yeah. So, hindi ko alam na may contemporary music. Yung mga parang pop music, na gospel Yeah, okay. song. So, right there and then, as I was sitting watching the concert, I prayed. Sabi ko, Lord, kumakanta din po ako. Sumusulat din ako ng kanta. I claim and I pray that next Papuri, I will be a participant or a singer or sir. I claim the name of Jesus. No. Hindi ko alam kung paano mangyayari, basta pinag-pray ko lang. So, nung pauwi na kami, sabi actually, ninang ko rin siya sa kasal, kumare mo siya. Sabi niya, makinig ka ng 702 DCAS. Kasi, meron ba ganun? So, I started tuning in sa 702 DCAS. So, narinig ko pa yung mga ibang kanta sa Pagkat Diyos ay Pag-ibig, Ang Tanging Ate Ko. Which is, sabi ko, ang gaganda ng mga songs ng Papuri. Yes. Kasi, hindi siya kapareho ng hymnal na, hymns are very different from Papuri songs. Correct. So, sabi ko, ang gaganda niya, ang sarap niyang kantahin sa church. So, gitara lang ginagawa ko siyang special number. So, there was a time na niyaya ako nung aming pastor's wife to go to FEBC kasi ninang niya si Mrs. Nolly Noman. Okay, okay. Papisita daw kami doon para makita ko daw yung FEBC. So, punta naman kami doon. Pagpunta namin doon, nakita ko namangha ako. Ang laki-laki ng how I will become a participant of Papuri or whatever of the music ministry of FEBC. So sabi niya, mag-audition ka kay Romy Dinglas. No, okay. So hinanap namin si Kuya Romy, tapos sabi ko, Kuya Romy, kumakanta po ako, baka pwede po. May mga kanta po. Actually, I don't wanna sing. I just want to be a composer. Sabi ko sa kanya, may mga composition po ako, baka pwede pong isali sa Papuri. Sabi ni Kuya Romy, ay sayang kasi katatapos na ng Papuri 3. Next year na yan, sabi niya gano'n. Okay lang po, pakinggan niyo lang. So, nag-play ako ng ilang kanta, tapos kinakanta ko, tapos ang comment ni Kuya Romy, bakit ang tataas ng kanta mo? Tapos sabi ko, kasi po mataas din po ang boses ko. Okay. Tapos, yun na lang, sabi lang ni Kuya Romy, parang sabi niya, mag-iwan ka ng phone number, tapos tatawagan ka namin kung kailangan namin ng mga bagong songs. Tapos, I think si Kuya Romy, nakita kayo si Ate Maru, nakita kayo ni Kuya Romy. Tapos si Ate Maru yata naghahanap ng another contestant, kulang ka na isang contestant for tapos sabi ni Kuya Romy, ay may nag-audition, pwede yun, sabi niyang ganun.
Okay. Naging contestant. Tapos, tapos sinanap ako ni Kuya Ram, tapos dinala ko sa opisina nyo. Sa Mm, opisina ng PCAS. Kasi okay. Mhm. pinakilala niya ako sa'yo. Oh. Tapos sabi mo sa akin, baka gusto mo maging contestant na tagisimik. Sabi ko, ayoko po. Ayaw pa. Kasi gusto ko lang po maging composer ng papuri. Mhm. Oo. Because I don't consider myself as an outstanding singer. Ordinary singer, pero not really a very, very good singer. Oo. Saka sabi ko, nakakatakot po kasi nag-champion po dyan si Terry tsaka si Cindy. Napanood ko sila Mm. sa Folk Art Fest. Ang gagaling nila. Parang hindi ako at par with them. Oo. Tapos sabi mo Ate Maru, sige na, pakinggan kita. So, pinahiram sa akin yung gitara dun sa DCAS, tapos sa office niya. Tapos Yeah. kumanta ako. Tapos Mm-mm. sabi mo, nakaka-3 linya pa lang ako. Pwede ka na, sige na. Balik ka na. Balik ka na sa balik ka na sa Webes, sabi niya gano'n. Oh, okay, Contestant ka okay. na kasi wala akong makuhang ibang contestant. So, nung Webes bumalik nga ako, weekly finals, nanalo ako. Since Wow. it is the last month of the quarter, balik ako kasi advance yung recording, di ba, Ate Maru? Yes, Mhm. yes. Ako Oo. ng Tuesday for the monthly, nanalo ulit ako ng monthly. Wow. Tapos, sabi ni Ate Maru, balik ka ng Thursday kasi that will be already the quarterly. Kasi may nanalo ng July, August, ikaw yung panalo ng September na month. Sabi niya Oo. gano'n. Mm-mm. So, balik ka. Tapos may sinabi si Ate Maru na nag-encourage sa akin. Sabi niya, pag nanalo ka dito, magiging grand finalist ka. Pag naging grand finalist ka, pag nag-champion ka, magiging papuri singer ka. Automatic yun. Sabi niya, doon ako na-encourage. Ay, ganun ba yun? O kahit minsan, kahit first runner-up lang, second runner-up, nagiging papuri singer. Ay, sabi ko, sige, pagbubutihan ko. Kaya nung pagbalik ko ng Thursday, nanalo ulit ako sa naging grand finalist ako Wow. in just 1 week. 1 week lang kasi sunod-sunod Thursday, Tuesday, Thursday. Mm. Yun yung recording mo. Oh, Tuesday, I see. Okay, okay. Thursday ang recording mo, Ate Oh, Maru. okay. Yes, So, yes. Thursday, tapos Tuesday, tapos Thursday. So in 1 week, naging grand finalist ako. Wow. Oh, talaga. Wow! Sabi ko, Lord, parang parang ano ba to, papunta sa answered prayer, parang gano'n. So Oh, that's how I joined Tagishimig with my prayer during Papuri 3 na sana maka-participate ako as an artist, as a composer in Papuri Music Ministry. And then of Mhm. course, the story goes pagdating ng January, grand with finals all na. the prayers of our church members na Mhm. nanonood doon, natsambahan ko. Ako ang nag-champion ng 1981. Wow. Hindi tsamba yun, ha? Talagang I know, niloob ng I Panginoon. know. May talent kasi ito si kapatid na Ricky, eh. Oo. Kaya, siyempre, hindi ka naman maaaring manalo pagka wala kang kakayahan. Ano Oh, po? yes. Oo. Siyempre. May mga Ay, judges tayo eh. ganun na nga. Pero sino ba second noon, Iho? Tatandaan mo ba? Ellenwood Quintet, member po doon si Okay. Pastor Dan Pura. Okay. Yung six tones, ano ba yun? Basta Ellenwood Quintet, 5 silang quintet lalaki. lang siya. Okay, okay. Mhm. So Pero, second sila. Sinong third? Sinong third? Ang third, Oo, sino bang mga finalist noon? ang third si Honey Lopez. Oh, okay. Yeah, I remember Honey. And another one. Tapos ang fourth is si Bullet Correa. I see. So kayo pala ni Bullet. mhm. Alam mo, Pastor Dave, Mhm. naging guest ko si Bullet Correa. Bullyezer na siya ngayon. Siya yung pastora na siya ngayon. Okay. Tapos nagkwento din siya about Tagisimig. Sabi niya, Ate Maru, kasama ko si Ricky nung grand finals eh. Pero nakikita ko siya na talagang kinakabahan siya. Yung bata pa sabi niya kinakabahan siya. Hinila ko siya, halika, mag-pray tayo. Pag-pray kita.
Tapos Mhm. nanalo grand finals. Sabi ni Bullet, sana hindi ko na lang siya pinag-pray. Hindi, sabagay ano, ha? Ang orientation natin siyempre dahil contest 'yan, may mananalo at merong Correct. hindi nananalo, hindi po ba? Pero isang magandang bagay, alam ko maraming nanonood sa atin, nakikinig sa atin. Siyempre, ibig natin maging ala Ricky Sanchez, manalo tayo, Mhm. composer tayo. Pero sa kaharian ng Panginoon, lahat tayo panalo eh. Correct. Dahilan Correct. sa ang hinahanap ng Panginoon sa atin, yung ating puso na nakatalaga sa Panginoon. Siyempre Mm-mm. nakatutulong yung kuan ano po, binigyan tayo ng Diyos ng husay, ng talento. Pero basta ginagamit natin para sa Panginoon, maging pagpapalakas loob sa inyo na ang mahalaga ay kumakanta kayo para sa Panginoon. At That's true. yan ang maganda para sa ating kapatid na Ricky sapagkat daman-daman natin na yung kanyang pagkanta, una pinupuri niya ang Panginoon eh. Tingnan mo, Brother Ricky, ang Panginoon ang humawi ng landas para sa iyo. Right. Eh, Mhm. bagong tanggap ka sa Panginoon, meron kang talento, at nagkaroon ka ng desire, pagnanasa na makasama sa music ministry. At tingnan mo kung paano hinawi ng Panginoon daan. Di po ba? Talagang bago mo pa ito nakita, nakita na ito ng Panginoon. At salamat naman Amen. sa Panginoon at Tama. nananatili ka sa paglilingkod sa Kanya, sa pag-awit. At nararamdaman ko yung pagiging mapagpakumbaba. Mahalaga yan, iyo. Mahalaga yan. Mahalaga yan. That's true. That's Pastor true. Dave, Pastor Dave, gusto ko rin i-acknowledge, siyempre ginamit din ng Panginoon yung mag-asawa na ninong at ninang ko na si Pastor Danny Reyes at saka si Ate Grace Reyes, yung Mhm. pastor Mhm. ng Sampaloc Baptist Church during that time, na sila po yung talaga nag-guide sa akin noon when I started singing for the Lord. At Mm. sila yung Yeah. nagdala sa akin sa FEBC. Sa FEBC. Alam ko, I can... Saka sa Papuri concert. Ah, gusto ko Ayan. sabihin kung si Pastor Resman nakikinig sa atin, nanonood ngayon. Pastor, sulit po yung 3 piso na ginastos ninyo noon para ibili ng ticket si kapatid na Ricky. 3 piso Tama. ba ticket noon? Mukhang 30 pesos na yata. Baka nga. Pero ito mo, no, hindi iniisip ni Pastor Reyes na meron palang potensyal yung dinadala niya. Hindi niya akalain na hahantong sa ganito. Ano po? Kaya isang magandang hamon din sa atin na yung mga ganun mga investment, ano po, bigyan natin sa Panginoon. Tingnan niyo ang nangyari. Kung ako man ang pastor din ni Brother Ricky noon, dadalhin ko din sa Papuri concert. At hindi Tama. lang, nasa nosebleed ba kayo noon, dadalhin kita sa front seat. Pero you know what? Napakaganda kasi yung prayer, short prayer was honored by the Lord. And then biro mo yun, in 1 week's time, naging grand finalist ka. Wow. That is how I wish, Ricky, salamat na nare-remember mo. I cannot remember those things. But I can very well remember na every time may singing contest, ang dami niyang kasama mga church members. Talaga naman. Oo. Kaya sabi ko, wow, ang ganda kasi he is being supported by kasi sabi niya nga, bagong Christian lang siya. You are so blessed to have Pastor Danny with you, and then the rest of the people is it Sampaloc Baptist Church? Sampaloc Baptist Church. I see. I once invited you to sing there. Me? Kumanta na kayo ni Terry doon. Kayong dalawa ni Terry. You did? Okay. Thank of course, you. Ano na ako noon? Papuri singer na ako na nagkukonta tayo pala. I see. And as far as I can remember during that time, hindi pa masyadong technical ang ating mga sound system, pinapatugtog lang yung -1 sa isang cassette player like that. Cassette player, luma akong cassette player yan. Natututukan ng microphone para lumabas. naman. Oh. Parang si Kuya Romy. Kuya Romy, nandito ang tape recorder, ang tape player. Reel to reel pa yon. Dito sa niya, sa shoulder niya. Tapos itapat niya sa microphone, kaya pasok ang boses niya at saka yung -1 din sa microphone. So, maganda din ang tunog. You have to make do kung ano man ang available. Salamat sa Panginoon. Ngayon na nagmamangha ako sa technology.
Miski sa mga maliliit na churches sa Pilipinas, believe ako, may keyboard sila, full band sila. Kung araw may gitara lang si Ambo Fernandez. Ngayon lahat ng tao yata sa Pilipinas may mga gitara na. So nakikita natin ang advancement po. Pero Yeah. mabalik ako sa iyo, Kuya Ricky. Salamat sa Diyos sa iyong talento. Definitely binigyan ng Diyos yan para Yeah. magamit sa kanyang kalwalatian. At niloob ng Panginoon na makasama ka sa Tagishimig, at eventually sa Papuri. At hanggang ngayon naman, tingnan mo naman, hanggang ngayon yung bunga ng iyong ginawa para sa karya ng Panginoon. At hindi lang yan, yung mga compositions mo, kapatid, I'm sure they will outlive us. Na kung hindi pa magbabalik ang Panginoon, ha? At alam natin na yung mga awitin mong yan. But the reason I said that, yan naman yung mga hymno, nabanggit ni Correct, Brother yeah, Ricky kanina, hymns sila Charles Wesley. Mhm. Hanggang ngayon, nagagamit pa natin. Daang taon na nawala sila sa daigdig na ito. Kaya magpatuloy ka lang sa iyong mga ginagawa, iho. At matanda ako sa iyo, kaya natatawag kitang iho. By the way, kamusta ka daw? Sabi ni Junji, nagkausap kami mabilis. At alam ko nandiyan kayo pareho sa Pilipinas. At Oo. Maganda naman. Maganda naman si Ricky kasi naging faithful siya talaga sa calling ng Lord sa kanya, no? In spite na, I know, Ricky, you're a graduate of, you're an engineer by profession, right? Yes. Oo. Ano, mechanical? O ano? Civil engineer. I see. Pero hindi ako nag-DPWH, ha. Wala akong maleta. Maganda kasi ang calling nadideviate talaga ng Lord, ano. At talagang kung gusto kanya gamitin, you just have to be available. Sometimes sabi nga ng kanta, availability. It's not the ability, because you might have all the ability in the world, hindi ka naman available na gamitin ni Lord, di bali wala din. So, Ricky, can bring us back. What was your first song nung naging contest, naging contestant ka? Alam mo pa ba? Usually kasi pag nung sumasali ako sa Tagishimig, ang sinasali kong ang song piece ko is always composition ko. I see. And you remember, Dave, we still have another contest doon sa ating, aside from the singing, meron pa tayong Best Original Filipino Composition. Right. Oo. Tapos sa mga kinakanta ng mga contestants natin, pumipili tayo doon ng winner, isang kanta, and then it will be recorded na ano. So, was one of your songs chosen? Ricky? Usually yung ikaw, Ate Maru, ang nagsasuggest na maganda yung song mo, gawin natin for radio production. Ganun. I see. Wow. Okay. So, ito sa mga kanta ko ay kinanta mo. Diba? Yeah, I know. Thank you. Kinanta ko sa contest yon, siguro nung monthly finals. Tapos nagustuhan ko. Maganda yung kanta mo. Yeah. Hindi i-record mo. That happened also to the song yung Taos Pusong Pasasalamat. Kinanta yun ng isang contestant. Nandun din si Res Valdez. Sabi ko, alam mo Res, napakaganda ng kanta na yun. I-record mo ate. Ha? Ganon din ang offer sa akin. Kaya I was the first one also who recorded that song, Taos Pusong Pasasalamat. Those are the songs na, yung mga bagong songs na diretso sa puso Kaya ako nagko-comment na ang ganda ng song kasi it speaks to the heart. Ganon yung catch mo kaagad, na-catch kaagad ng puso mo. That's why I would say the song is beautiful. Napakaganda ng kanta. So Ricky, thank you so much for letting me interpret the song Walang Hanggang Pag-ibig. Napakaganda. At saka ang arranger natin sa guitar, si Kuya Junji Marcelo, di ba? Oo. Yes. Kwento mo nga sandali, konti. Nung kumakanta na ako para sa Papuri, of course, automatically I became one of the singers sa Papuri. Correct, So,
that's how I started to know Junji. So naging magkaibigan kami mabuti ni Junji. Yes, oo. So palagi kami nag-uusap. So palagi whenever I do radio production, ibig sabihin radio production, a song that will be recorded sa FEBC ay papatugtugin lang for radio Correct. program. Oo. Yes, Sama yes. sa post album. Mm-mm. Sabi ko kay Junji, may kanta na gusto ni Ate Maru na gusto ko si Ate Maru kumanta. So Mm-mm. tulungan mo ako doon sa paggawa nung ano. Kasi mas magaling siya sa akin tumugtog ng gitara. Oh, I play the yes. guitar but he's better than me. So Yeah. sabi ko gawan natin ng accompaniment track. Sabi niya, umuo naman siya. So doon ginawa namin yung accompaniment track mo na dalawang gitara magka-layer yung dalawang Oh, gitara. yeah. Wow. Well, praise God. Thank you so much. I still love that song. And every time I hear it, teary-eyed ako. I love that song so much. Okay, Rick. Pastor Dave, do we still have time? I No think more. we'll just have to conclude our program today. Yeah, At yeah. huwag niyo kalimutan, si Brother Rick po ay ating kasama uli at papag-usapan natin ang kanyang naging role sa Papuri. That's Po. right. So, Papaalam na po muna kami. reminder lang po ang ating programang Weekend Duet ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live ng YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At ganun din napapakinggan tayo sa DXKI 1062 Coronadal South, Cotabato at nagbago ang time. Ito ay tuwing Huwebes na ng gabi alas 6. 6 o'clock in the evening every Thursday. That's a new time ng DXKI 1062 Coronadal South, Cotabato. So muli nagpapasalamat tayo sa aking inaanak Ricky Sanchez at babalik siya next week. So ito po inyong kaibigan pansamantalang magpapaalam lang. Ate Maru Cepeda Javier. Kasama ko si Dave Marcelo po, tandaan ninyo, basta kasama natin ang Panginoon, sabay-sabay tayo Kuya Ricky, Ate Maru. Pagkasama natin ang Panginoon, ano naman ang hamon sa buhay, we can do it! Yoo-hoo! Inyong narinig ang Weekend Duet dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.